Ano bang initial impression niyo rito sa ano, sa mga sinabi ni, Ramil Madriaga? Well, alam po niyo may mga bahagi doon na siyempre nakakagulat. May bahagi din po na parang nakukulangan tayo ng detalye at backup documentation or evidence. No? Pero may bahagi doon na parang totoo naman. Hindi ba? At ganyan Like naman what? ho yung but ganyan naman ho yung mga testimonya ho din sa mga nakita na ho nating mapagdinig in the past. No? So, again, and very relevant po ito doon sa confidential funds misuse, yung pong relationship niya with Mr. Kilala and with Mr. Monsayak. No? Kasi, yun naman ho yung isa sa mga very important piece of evidence doon. No? Yung pong litrato sa Nomu Bar na meron hong binigyan ho ng certificate of appreciation si Attorney Monsayak kung saan nakapirma si Mr. Madiaga at si Mr. Kilala. No? So, yan po yung kahit sabihin pa nila na hindi namin nakita si Ramil Madiaga sa Nomo noong December 20, wala siya doon. Yung hindi ho pwedeng itanggi, yung pong tie ng picture po na yon doon sa tatlong mga personalidad po na ito. And even after the hearing, may mga lumabas hong videos eh. Nakita ho natin, I think meron parang concert o kantahan na magkasama si Mr. Kilala at si Mr. Madiaga. And syempre, nung pinarso namin yung isip, ito po yung group ni na Mr. Kilala at Mr. Madiaga, nakita ho natin doon na bukod sa pag-support kay Vice President Sara Duterte, sinusupport din ho nila yung pong party list ni Attorney Monsayak noong pong 2022, which is yung Actas 1 party list kung saan siya po ay number 1 nominee. So, marami hong mga tanong sa totoo lang. And up until today, wala pa ho tayong naririnig na outright denial or rejection mula po dun sa dalawa pong personalidad na ito. Ang merong isang denial dyan na nanggaling sa bahagi nung may-ari nung Nomu Bar, no? I'm sure nakita mo na yun, attorney. Tama. Yung galing kay Attorney Edward Chico. What do you think of that? No? Sinasabi niya, malabong magbigayan doon, napakalit ng lugar. Tapos contrary to human experience yun, no? Ba't mo dadalhin doon yung nasa isang duffel bag na napakaraming tao? How do you respond to that? Well, una sa lahat, siguro, una sa lahat, kailangan ko sabihin na kaibigan ko si Ed Chico, no? So, dapat i-disclose ko yun. Pero, tingin ko dapat tinapos na lang ho niya yung paliwanag doon sa fact na maliit lang yung lugar ho nila, walang opisina doon sa second floor, which is basically a rejection of the original affidavit. At yung second point niya na meron pong private event noong pong December 20 and therefore, imposible na nakapunta doon si Ramil Madiaga at all, no? Or si Reynold Monsayak. No? I don't think, yung pong ibang bahagi ng binabanggit niya, I don't think it is for him to actually explain it. Kasi nga, ang totoo naman, wala naman hong pumipigil doon sa kung sino man, if they really wanted to deliver money, it doesn't really matter kung may tao doon o wala. Di ba? It depends on kung mag-ano yung appreciation nila doon sa sitwasyon eh. Yung situational awareness relating to the place eh. Di ba? Kasi kung masyadong maraming tao doon, pero tiwala naman siya dun sa mga may-ari, 'di ba? Dahil malapit sila sa isa't isa. Hindi problema kung maraming tao doon or sobrang laki yung duffel bag, hindi ba? It is really more it's not a question of the venue, it's really more a question of who actually controls the venue, hindi ba? So kumbaga, he shouldn't have entered that discussion because I don't think it's for him to make, hindi ba? Okay, in short, hindi siya competent to talk about that specific allegation. At kung mayroong magde-deny, dapat yung mga inaakusahan. Tama ko yun. Kasi, sige, sabi niya kasi halimbawa, wala talaga opisina. Pinakita niya may stockroom doon. Hindi ba? Pero, ang totoo naman ho, nag-clarify, ibig sabihin, nag-clarify din si Mr. Madiaga in the supplemental affidavit na sinalubong na lang daw siya sa pag-akyat niya ho doon sa hagdanan. Hindi ba? So, ibig sabihin, kung mawawasak yung kredibilidad ni Ramil Madiaga dahil doon sa conflicting explanations and suppositions po na yon, then we will let him crumble on that particular point, no? Pero tingin ko yung ide-debate pa natin na hindi yan pwedeng magkaroon ng delivery dahil maraming tao. Parang sobra na ho yun dun sa pagpapaliwanag kaysa sa kailangan. Okay. Sige. Doon naman sa yung mga motorsiklo na di umano binili ni Ramil Madriaga
dahil inutusan siya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. I understand, no, na na-establish na registered itong mga sasakyan na ito sa LTO. Can you elaborate on that? Tama ho yun. Kasi syempre, given the flood of information po, no, and batuhan po kung credible or incredible, yung po nga mga statements po ni Mr. Madiaga, we have to coordinate with the LTO, particularly doon. Kasi naging malaking bahagi po ng supplemental affidavit, yung pong mga sasakyan eh. Tsaka po yung mga motor. In fact, pinalaki pa nga yan during the hearing itself eh. So, check ko namin kung talaga nga bang merong mga Harley Davidson, meron ba talaga mga Ducati. So, yung pong report back ng LTO, meron po talagang 2 Harleys, may 2 Ducati, meron pong Kawasaki, yung pong nasa litrato, meron pong mga Yamaha NMAX, yung binabanggit po niya na binili, no, para sa, supposedly para sa kampanya, no, na nakapangalan po sa kanya at sa kanya pong anak, no, yung FJ Cruiser na supposedly, blue FJ Cruiser na supposedly ginamit po para doon po Delivery. sa delivery. Nung pong panahon na yon, nasa pangalan din po ni Mr. Madiaga. Pero kailangan natin syempre linawin na I think yung point of that disclosure is only to show na may bahagi po ng affidavit ni Mr. Madiaga na nakabatay ho sa katotohanan, no? Hindi naman ho yan kino-confirm basically to show na it was the president who actually gave the money. Ibang bagay pa ho yun. And that evidence is something that should be provided further by Mr. Madiaga. And it is not going to be taken from the LTO record. Okay. At least na-establish na yung mga sinasabi niya sa sakyan nandun. So, ang next question, yung perang pinambili niya. Kasi pwedeng galing sa kanya, di ba? The next question is, so paano niya na-afford? Ang isang lingering question sa akin na, Kongri doon yung bakit parang napaka-close siya rin sa former president? Well, hindi ko yun masabi kasi wala din akong Pero your impressions on that, no? Kasi parang sa kwento niya, parang sobrang trusted siya. Para pagkatiwalaan ng milyong-milyong piso. Hindi, yan ang nabanggit yan, and yan yung syempre medyo nakukulangan pa yung iba, no, doon sa dagdag pong pagpapatunay. Hindi ba? Kasi yan ho yung I think napasadahan lang po over the supplemental affidavit. But ang totoo naman po, as far as we're concerned, kung hindi naman yan relevant doon sa confidential funds misuse, I don't think we will even discuss it further sa totoo lang. Oo. Tapos ito, panghuli, Kongri doon, no? Yung sa bank waiver, kumusta? Kailan ba bubuksan yan o nabuksan na ba yung kanyang mga bank accounts? I will discuss with the committee kung ano na ho yung status. Pero, we will have to coordinate with the MLC and the banks na binanggit, no? At yung pong requirement doon, syempre una, talaga nga bang meron siyang accounts dito po sa mga bangko na ito? And kung meron mga accounts sa mga bangko na ito, ano ho yung inflows and outflows? Syempre, kung cash ho yung deposit dun sa mga bangko po na yun, we will not know yung pong source, no? Pero kung ito po ay mga cheque, supposedly may mga cheque binigay sa kanya mula po sa dating Pangulo, makikita po natin dapat yon. Or mula doon sa mga colleagues, no, ng dating Pangulo. So I think that's something that we would want to be able to see as soon as we get to coordinate with the MLC and the banks on the matter. And that will be crucial kasi magiging star witness, quote-unquote, itong si Ramil Madriaga kung sumampa sa Senate trial yan, hindi ba? So kailangan i-confirm lahat yan kung totoo. Well, I would say na isa lang ho siya doon sa pwedeng maging ebidensya. Let's not kid ourselves na siya ho yung pinakamahalagang ebidensya on confidential funds misuse. Ang pinakamahalagang ebidensya po on confidential funds misuse ay yung pong mga dokumento mula sa Commission on Audit na sinagsabi ho talaga na mali ho yung paggamit ng pong confidential funds. Yung pong NBI certification na sila lang ho yung pumirma. Nito pong mga acknowledgement receipts. Yung PSA records na wala ho talaga Mary Grace Piatos, Melky Sikuya na pinanganak, namatay at kinasal sa Pilipinas, hindi ba? Ito po yung mga mas mahalagang mga dokumento para patunayan po yung confidential funds misuse ng atin pong pangalawang Pangulo. Okay, ito pahabol lang. You mentioned yung Mary Grace Piatos. Kasi inisip ko rito, di ba ang excuse nila dyan, talaga mga hindi totoong pangalan yan.
dahil nga tinatago namin yung identity ng supposed informants o yung pinagkuhanan namin na impormasyon. So, kung gano'n yung argument, eh wala talaga makikitang records ng Mary Grace Piato sa PSA, for instance. Well, ang totoo din naman ho, ang mas mahalagang tanong ho doon, and yan ho yung nakalagay mismo sa COA, eh, yung pong justification din naman ho nila, hindi ho nila nagawa ho na maayos eh. Kasi nga, una sa lahat, marami ho doon sa mga pinagamitan po ng pondo ay para sa mga non-confidential related expenses, no? Katulad ng mga governance activities, no? Ang sabi ng COA doon, dapat kinarga niya yan mula sa general fund ng inyo po nga opisina. Hindi niya yan dapat kinuha sa confidential funds, no? At ang totoo, kahit po yung sinasabi nilang dapat naka-alias yun, meron pong mga particular na rules eh. Diyan po sa bagay po na yan. So, ibig sabihin, hindi ho ganun kasimple ho yung depensa na, ay, hindi. Ano yan, may alias eh. Alias lang kami, kaya kami nagsabi niyan. Kasi, kailangan mo din hong isurmount yung requirement na, bakit nga kayo gumamit ng confidential funds in the first place? Di ba? So, yan ang sinasabi nung COA. It's not enough that sinabi mo lang ho na, we will use it for these particular activities. No? Pero, yung further justification as to why it had to be charged against confidential funds, yun po yung nakulangan, yung pong COA. At saka yung finding ng NBI for handwriting expert, no? Na mukha isa o ilang tao lang yung sumulat, di ba? Well, actually, mabigat din ho yun. Kasi halimbawa nga, sige, sabihin na natin na naka-alias po itong mga taong ito. O sige, naka-alias. Ibig mo sabihin, isang tao lang yung pipirma para sa kanilang lahat. Hindi ata ganun yung rekisito eh. Nito po nga, paggamit naman din po ng alias. Hindi ba? I mean, kung 1,000 ho yung gumamit alias, well and good. Di, papirmahin ho natin yung 1,000 actual na tao. Hindi ba? Hindi ko ano ho yung sinasabi ng NBI na napansin nila na ilan lang po yung mga tao talaga na pumirma para sa mga acknowledgement receipts po na ito.